Maganda po tong topic natin na sigurado po ako hindi nyo alam itong 10 bad habit na to, quote-unquote, na paminsan-minsan mabuti pala sa'yo. Okay, masyashock kayo dito. Yan, promise, kahit ako nasyashock. Number 1, ito baka alam nyo. 1 to 10 to, fidgeting. Yung mga malikot, laging malikot ang kamay, galaw ng galaw ng paa, hindi mapakali sa upuan. Actually, sasabihin na iba, pangit tignan, di ba? Pero actually, may benefit siya. Nakakabawas siya ng calories. Yung mga taong malikot, up to 350 calories na babawas. Mas hindi sila tumataba. Kaysa yung nakaupo lang na relax, hindi gumagalaw. May tinatawag dyan na non-exercise activity thermogenesis. Nagbaburn ng calories. Kasi mas magalaw sila. Pag mas matanda, mas mabagal. So, wala namang masama dyan. Paminsan-minsan. Other ways to burn more calories, lakad. Habang may kausap, palakad-lakad, mas nakatayo, nag-i-stretch habang nanonood ng TV, diba? Nagpa-park medyo malayo, tapos naglalakad, diba? So, habang naglalakad, medyo ginagalaw-galaw din yung kamay. So, dagdag energy yon. Number 2, chewing gum. Okay? Yung iba, pangit tingnan, di ba? Nag-chewing gum. Pero marami ng pag-aaral. Pag nag-chewing gum, habang nag-aaral, mas gumaganda yung oxygen level sa utak. Prefrontal cortex at hippocampus. Mas naka-stimulate ng learning and memory. Kaya yung mga coach, diba, madalas naka-chewing gum. Nag-iisip pala yun. May isang pag-aaral, chewing gum boosts thinking and alertness. Ayan, 10 times faster sila makasagot pag naka-chewing gum. Kaya mga athletes, minsan naka-chewing gum. Meron naman yung low sugar na chewing gum. Yan, chewing gum, may chewing gum na maganda sa ipin. May isang klase, pwedeng makapayat. Kung imbis na kumain ka ng marami, chewing gum improves brain power. For anxiety and stress at yung mga naninigarilyo, lumilipat sa chewing gum para itigil ang paninigarilyo. Ito, number 3, controversial. Okay? Controversial. Pero may pag-aaral po. Video game. I'm sure magagalit yung mga magulang. Doc, video game yan. Wala nang ginawa. Na-stress na. Namayat na. Oo nga. Siyempre, pag sobra, masama. Pero sa tamang dami, may tulong ang video game. Marami na pag-aaral. Yung mga batang may sakit, batang may cancer, may tulong ang video game. Nawawala yung sakit nila. It relieves pain Nadi-distract ka kasi. Okay? Batang may cancer, kahit matanda na may mga kirot-kirot sa katawan, mas less na ang iniinom nilang gamot. Ang tawag dito ng psychologist, cognitive distractor task. May ginagawa kang, pag nilibang mo yung sarili mo, nawawala yung stress mo Good for anxiety, good for depression, ang video game. Maraming benefit Memory, eyesight, di ba? Coordination, better decision. Di ba? Naglalaro ng ML. Hindi ko sinasabi maglaro kayo lagi. Ang point is yung sa tamang dami, wala namang masama Parang chess game o strategy. Reduce stress It treats clinical depression. May tulong po. Kasi yung depressed, lagi mo inisip, mamatay na ako, puro malungkot ako. Pag na-engross ka doon sa video game, nawawala yung lungkot mo. Ito, gamer's brain, Lahat gumagana sa utak, frontal lobe, paano mag-decide. Susugod, atras, may temporal lobe pa. May cerebellum, yung function. Occipital lobe, visual yan. Parietal lobe, awareness, nasaan yung mga kalaban mo. So, sa tamang dami, wala naman masama doon. Actually, mga batang may cancer, may video game na pang cancer. Ini-imagine nila pinapatay nung sundalo nila sa video game yung cancer cells. Tapos sumusunod yung katawan nung may sakit sa cancer. Number 4, daydreaming. Di ba? Sabihin, bad habit na naginip na naman kung ano ginagawa. Pero ang daydreaming, ayon sa pag-aaral, mas effective pa siya sa problem solving. Kasi pag iniisip mo lang, paano natin malulutas tong problema?
Kung diretso ka lang, ito gagawin, ito meron, minsan hindi mo makukuha yung solution diretso. Kailangan mag-iisip ka ng malalim para umandar yung ano ba mga possibilities. Kung ganito gawin ko sa buhay ko, pwede to pang long term eh. Long term planning ng buhay mo, long term ano mission mo sa buhay, ano gagawin mo in 10, 20 years. Yung conscious thinking, kung ano lang gagawin mo ngayong araw, ano kakainin mo, ano ang lulutuin mo. Pero yung pang malalim, lahat ng mga inventors at matatalinong tao nag-umpisa sa isang pangarap. Okay? Sa tamang dami. Hindi naman araw-araw, puro ganito na lang. Benefits of daydreaming, more empathy, lowers blood pressure, ayan, mind wandering promotes creativity, mas creative, mas malalim na isip. Hindi lang sunod-sunuran, 'di ba? Hindi lang gaya-gaya, 'di ba? Nang-iisip ng innovation. Number 5, ito controversial. Pagmumura. Okay, hindi ko sinasabi magmumura kayo. Ako hindi ako nagmumura. If ever, bihira. Ang sabi dito, ang pagmumura nakakatanggal ng kirot sa katawan. Okay? May testing pa nga sila, nilagay yung kamay sa malamig na tubig, di ba? Masakit yun. Pag nilagay daw yung kamay sa malamig na tubig na masakit, pag nagmumura yung tao, mas natitiis. Ibig sabihin, parang, how do I say that? Parang, may outlet, pero hindi talaga outlet siya eh. Mas nawawala yung pain paminsan-minsan. Yes, pero hindi lang yan. Ang pakinggan nyo maigi. Ang pagmumura, may benefit lang sa taong hindi nagmumura. Yung taong hindi sanay magmura, minsan-minsan lang, once a year nagmura, yun, mawawala yung pain, masya-shock sila, pwede. Pero yung araw-araw nagmumura ng lahat ng bad words, baliwala na yun. Hindi na siya benefit. Swearing may be effective in helping reduce pain if it's a casual habit. Hindi siya sanay, na-shock niya yung sarili niya eh. Diba? Pero mas maganda, wag na lang magmura. Baka maaway mo yung kaibigan mo, kamag-anak mo, mas malaking paghihirap. Pero ang point is, meron palang ganun. Parang nagiging fight or flight mechanism. Parang pinupush mo yung katawan mo. O pwede sumigaw ka na lang, wag ka na lang magmura. Number 6, tulog ng tulog, ayaw gumising. Di ba? Bad habit yan. Ayaw magtrabaho. Pero, minsan naman, pag pagod na yung katawan, wala namang masama matulog. Ito, 3,000 people. Yung mga taong lagi daw maaga magising, maaga ako magising. Okay naman, kaya lang kung antok ka pa, tapos gigising ka na maaga, minsan mas na-high blood ka eh. Pagod na pagod yung katawan mo, puyat ka pa, gusto pa niya matulog, so magkakasakit ka more. Diba? Kaya kung paminsan-minsan, kailangan mo matulog ng buong araw, okay lang yon. 2 a.m. to 6:30 a.m. nga naghihilom yung katawan eh. Diba? So, wala naman masama paminsan-minsan itulog mo buong araw para maka-recharge yung katawan. Pag kulang sa tulog, dami sakit. Yan. Ito, number 7. Controversial na naman. Makinig po kayo. Tunay po to. Mga marites. Diba? Magulo yung mga marites. Away, puro paninira. Oo. Kaya lang, ayon sa, sinasabi ko lang yung studies, nakakabawas ng stress ang pagchismis sa ibang tao. Ayoko ma-misquote ako. Bakit nakaka-relieve? Pag nakita mo yung isang tao, sobrang hirap, nagkagulo yung buhay. Sabi mo, swerte pa ako. Mas di pa magulo buhay ko. Nakita niya, may naputol yung kamay. Ay, mabuti pala ako, hindi pa pala putol yung kamay ko. So, minsan yung ganon, nakaka-relieve ng stress. Kaya gustong-gusto ng tao mag-chismis. Lalo na chismisan yung mas mataas na tao, mas mayaman, masarap awayin, nakaka-relieve ng stress. At minsan, nagbabanding yung kapwa chismosa. Okay? Sinasabi ko lang, yan ang possible benefit, pero may negative syempre. Diba? May negative din siya. Ang negative, marami kang makakaaway, lalo na kung masamang chismis o hindi pa totoo. Yan, nagpapakita ng pagkakahiwalay ng grupo-grupo, naninira.
Tapos, imbis na maganda pinag-uusapan, hindi na yun ang pinag-uusapan. So, may bad effect din. Kaya pwede naman wala naman masama makibalita. Ang dami nating news, di ba? Puro news. So, alam mo lang, pwedeng wag na natin spread o wag na natin siraan yung tao kung di naman natin kakilala. Pero maganda naman na alam lang para aware tayo. Okay? So, may pro and may con yan. Doon na lang tayo sa safe na kwentuhan o baka good chismis. Okay? Ito, burping and farting. Dighay at utot. Obvious naman to. May benefit yan. Pero syempre, bad habit, nakakahiya yan. Lumabas ka muna sa kwarto. Ang problema, pag hindi ka dumighay at yung tiyan mo, punong-puno ng hangin. Diba? Punong-puno ng hangin, may acid sa tiyan. Hindi mo ididigay. Alam nyo ano mangyari? Mag-GERD kayo. Mag-acid reflux. Yung hangin, sasakit tiyan mo, acid ang tatas. Kaya pag na-burp ka, diba, sarap ng pakiramdam. Pag umutot ka, sobra sarap ang pakiramdam. Ma-stretch yung intestine mo. So, walang masama dyan. Okay? Wag lang sa harap ng maraming tao. Benefits of farting, less constipation, tanggal yung gas, di ba? Di ba? Paano hindi makabag? Dahan-dahan ng kain, inom ng tubig. Tingnan mo anong pagkain nakakadighay sa'yo. Probiotics nakakatulong. Papaya may digestive enzyme. Papain. Ito, number 9. Talking to yourself, bad habit. May sira ba? Bakit ka nakakausap? Nagsasalita mag-isa. Maraming gumagawa niyan. Actually, may benefit pala siya. Para nagpa-practice ka mag-speech, marami yan. Si Jim Carrey, bago siya naging comedian, lagi niya kausap salamin. Diba? Pag sinabi mo kasi, kahit mag-isa ka lang, iba nangyayari sa utak natin. Na-engage yung utak natin. Yung language centers of the brain. By talking to yourselves, magiging mas deliberate ka, mas tama yung iniisip. Malalaman mo, maganda pala yung sinabi ko, okay. Pangit pala yung sinabi ko, hindi ko pwede sabihin. So, tinuturuan ka paano mag-isip, magpakiramdam, magsalita. Yan, imbis na gulong-gulo yung isip mo, ang dami-dami pumapasok sabay-sabay, sinasabi mo, kinukwento mo yung plano mo. Ito plano ko, ito na-stress ako, ito gagawin ko. Na-form mo, maganda yan. Okay? So, pagtawanan. Number 10, yung mga loner. Gusto mag-isa. Sabi, bad habit, ayaw makisama sa amin, nakakulong lang lagi, ayaw mag-inuman. Ito po, pag-aaral, 15,000 people chinek nila. Okay? Mga kabataan, mga teenager, 20s, tiningnan nila yung IQ. Sino yung pinakamatatalino at sino hindi matatalino. Sa grupo ng matatalino, karamihan gusto mag-isa. Sa grupo na hindi matatalino, gusto lagi maraming kausap. Hindi ako nagsabi niyan, ito yung pag-aaral na nagsabi niyan. So, hunters, gatherers, dati daw kasi nung lumang panahon, siguro thousands of years ago, yung mga tao, maliliit lang ang grupo for survival. Yung mga matatalino kasi, mas gusto nila magplano, mag-isip, at minsan hindi makasabay sa utak nila. Ganun. Kaya nabobore sila minsan. Mas gusto nila yung longer term. Pero hindi naman ibig sabihin loner, walang kinakausap. Paminsan-minsan, mag-isa, nagpaplano, ayaw may magulo. Diba? Tapos minsan, may kaibigan naman. So, kanya-kanya. Okay? Tulad na sinabi ko, itong 10 ay, ito yung keyword, 10 bad habits, akala natin bad, pero paminsan-minsan, pwede palang mabuti sa iyo. Salamat po.